Isang magandang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo magsimula, basahin ko lang po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, chapter 34, verse 1. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Tayo po'y manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga na ito, Panginoon. Salamat na nandito kami na nakarating ng ligtas, Panginoon, upang aming Ikaw papurihan at sambahin, Panginoon. Lord God, kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala sa iyo, sa mga bagay na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. At patuloy ka po naming pinasasalamatan, Panginoon. Salamat sa buong sanglinggo, sa pagsama mo sa amin, sa pagbibigay ng karunungan, sa pagbibigay ng kalakasan, sa mga naranasan naming kabiguan, sa mga naranasan naming katagumpayan, kasiyahan, Panginoon. Patuloy naming inilalapit sa iyo, Panginoon, ito at ipinagpapasalamat, Panginoon, dahil alam namin na sa buong sanglinggo, patuloy naming naranasan ng iyong dakilang presensya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa umaga na to, dalangin namin ang iyong lingkod na iyong gagamitin, Panginoon, na maghahatid ng iyong mensahe. Patuloy na bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at ikaw ang magsalita para sa Kanya, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, ang praise and worship team na mangunguna sa pag-aawitan ng mga Panginoon. Ang mga awitin na ihahandog namin para sa inyo ay magbigay ng kaluguran, patuloy na maitaas ka, Panginoon, sa mga awit na ito. Purihin ka po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Katulad po ng binanggit ni Kuya Jerry kanina sa ating panimula sa Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times, His praise will always be on my lips. So sinabi doon at all times, always, no? Kaya kung ano man po yung sitwasyon natin, whether masaya man, malungkot, enjoy or in pain, our God is worthy of our praise. Kaya purihin po natin siya. Let's choose to praise Him today. Let's lift up the name of Jesus. Anywhere, anytime, do anything, Lord. You're worthy of our praise. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stare down the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give Him praise, give Him praise, in the highest praise. Give Him praise, give Him praise, in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Hallelujah. Sometimes you gotta praise in the prison, cry out to heaven, shout it till the doors swing wide. Sometimes you gotta stand on your shackles, braved in the battle, worship with your hands held high. I'll praise you anywhere. Praise, give Him praise, give Him praise, in the highest praise. Give Him praise, give Him praise, in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Give Him praise, give Him praise, in the highest praise. Give Him praise, give Him praise, in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Oh, you're worthy of all our praise, Lord. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every
step, each and every breath. I'll praise you anywhere, faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why. I'll praise you anywhere, every promise step, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere, faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why. I'll praise you anywhere, every promise step, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Praise, give me praise in the highest. Praise, give me praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Give me praise in the highest. Praise, give me praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Oh, yes, He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Come on, let's sing. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. 'Cause praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Sama-sama po natin i-declare. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true,
Tunay nga, Lord, that we praise you and at all times, always, Panginoon. There's so many countless reasons to praise you, Panginoon. And there's something so comforting about knowing that our God is unchanging. Sa mundo po natin na lahat ng bagay mabilis magbago, one thing's for sure na ang Panginoon po natin hindi siya nagbabago. He's faithful through all the ages. He's faithful sa buhay po natin. Kaya let's sing about how great His faithfulness is. And in His presence, we find peace and we can be still, Panginoon. Hallelujah. God of Abraham, you're the God of covenant and the faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. God, from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me.
your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. We sing, great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Rise and thunders roar.
is alone. Know His power in quietness and trust. We sing when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God, and I will be still and know you are God. You are. And one last time we sing, when the oceans rise and thunders roar. Let's declare, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Amen. Lord, we say this with faith and with trust sa pangalan mo, Panginoon, that your words are true, your promises are true, Panginoon, and you are unchanging. And we can put our hope, you're our firm foundation, Panginoon, and that all the words we sang today be a declaration of our faith sa inyo, Panginoon. Kaya purihin ka, you're worthy of all our praise. You're worthy of all our praise. Amen? Purihin po natin, Panginoon. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na napakabuti mo sa amin. Marami pong dahilan ng pagpapasalamat sa iyo. Mga bagay na amin pong nararanasan sa buhay, mga bagay na bago sa amin, Panginoon, sa bawat araw na sa amin dumarating. Salamat po, Panginoon, sa mga taon ng buhay, sa mga kaarawan na nagpapakita, Panginoon, ng katapatan mo sa amin, na sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon, nariyan ka, lagi pong nangangalaga sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa kagalingan, sa kalakasan mula po sa panghihin at karamdaman.
Salamat po dahil sa iyong dakilang mga kamay, kami po ay nakakaranas ng panibagong kalakas at kagalingan. Salamat dahil sapat ang biyaya mo upang makapanumbalik kami sa normal, magawa namin yung mga bagay na ginagawa namin sa bawat araw, Panginoon, at tuluyin kami makaramdam ng kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa mga pag-iingat, sa mga paglalakbay. Salamat dahil kasama ka namin palagi. Ikaw yung aming protection. Ikaw yung aming gabay, Panginoon, sa lahat ng aming mga tunguhin. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig mo sa mga panalangin. Sa mga panalangin ng bawat isa. Ano man ito, Panginoon, na laman ng aming mga puso at isip. Mga panalangin, matagal na naming sinasabi sa iyo, Panginoon, mga panalangin na ngayon pa lamang namin na iusal, Panginoon. Salamat po sa mga katugunan mo sa mga prayers. Salamat, Panginoon, sa mga provisions, sa mga pagpapakita, pagpapahayag, pagbibigay ng aming mga pangangailangan sa bawat araw. Sapat ang iyong biyaya at kadalasan higit pa sa aming inaakala, Panginoon, ang iyong provision sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami hinahayaang magutom. Salamat dahil hindi mo kami hinahayaang maghirap, Panginoon. Salamat dahil ikaw yung Diyos ng kasapatan, Panginoon, sa buhay. Yung contentment na meron kami, Panginoon, ay mula po sa iyo. Hindi man ganoon kaganda ang mga bagay sa buhay, pero yung biyaya mo, Panginoon, ay higit na dakila kaysa lahat ng anumang bagay sa mundo. Salamat po, Panginoon, even doon sa mga pagsubok ng buhay, we praise and thank you. Naniniwala kami, Panginoon, na yung mga learnings, lalo, Panginoon, yung kalakasan ng pananampalataya na meron kami mula doon sa mga challenges, mga pagsubok ng buhay ay amin pong nararanasan, Panginoon. Salamat dahil sa kabila ng ganoong mga pangyayari, mga bagay sa buhay namin, Panginoon, lagi ka po nakaalalay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa aming pamilya na lagi nakasama namin, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo upang kami ay gabayan at ipanalangin, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat. Anumang mga bagay ng puso meron, Panginoon, ng bawat isa ngayong umaga, sa iyo namin sama-samang tinataas, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at nawa sa pamamagitan po ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, yung igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong basbas at pagpapala. Sa umagang ito, tayo po ay magtutuloy sa ating serye ng pag-aaral, at kagaya na aking mga nabanggit sa nagdaang mga Sundays, ay titingnan natin at ating inaalala kung gaano ang Diyos ay may kakayanan sa lahat ng mga pagkakataon sa ating mga buhay. At sa umagang ito, nais nating i-welcome muna bawat isa, kagaya ng aking nabanggit kanina. Welcome po sa isang Sunday. Actually, we are on the fourth Sunday tayo ngayon. At sa darating na Sunday, mamaya mag-a-announce ang Pastor Larry, hindi tayo dito. Amen? Hindi ho tayo dito. Saan ho tayo? Sa Montano Hall. Palakpakan nyo na muna ang Panginoon. Kaya, di ba? For quite some time, lumipas ang mga taon, babalik ulit tayo doon sa Montano Hall. At together we will continue to celebrate the faithfulness and goodness of God sa darating na Sunday. Pero sa umagang ito, magpapatuloy tayo kagaya ng aking nabanggit kanina. We will continue on our series of lessons today is entitled, When God Fights Our Battles. When God fights our battles. Kapag ang Diyos ang lumaban sa aking mga pakikipaglaban sa aking buhay. Sa umagang ito, tingnan ho natin yung teksto na siyang makikita ho natin. Ito'y makita sa aklat ng Joshua chapter 10 verse 13 to 14. Actually, buong first chapters ng Joshua chapter 10. Pero we would focus do sa Joshua chapter 10 verse 13 to 14. Sabi ng 13, So the sun stood still, and the moon stayed in place until the nation of Israel has defeated its enemies. The sun stayed in the middle of the sky, and it did not set as on a normal day. There has never been a day like this one before or since when the Lord answered such a prayer. Surely the Lord fought for Israel that day. Sa Tagalog, sabay-sabay tayo. 1, 2, and 3.
Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Verse 14, kailan may hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakapaglaban sa panig ng Israel. Tayo po yung buko, tayo po yung manalangin. O aming Diyos, aming Ama, we thank you for your word this morning. Salamat po sa opportunity na minsan pa ay makapakinig kami mula sa inyo. Salamat, Panginoon, for the kalayaan ng pagsamba na meron kami sa umagang ito. At kami, Panginoon, ay narito, humihiling, Panginoon, ang inyong pagtuturo sa amin, buksan mga puso't sipan upang aming matutunan ang iyong kabutihan, ang iyong pagsama sa bawat sa amin, Panginoon, sa panahon ng aming pag-aaral. Purihin ka, ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagaya ng aking nabanggit kanina, balikan ko na lang, no? Ang title natin is When God Fights Our Battles in Our Life. No, when God fights our battles. Pag pinag-uusapan natin yung battle, no? Parang hindi siya, hindi siya tahimik, tama? Battle no? At ngayon, may battle ang Israel mismo, ang Israel sa Middle East, no? At medyo hindi maganda yung sitwasyon na to. At si Kuya Benji ay sa biyaya ng Panginoon ay safe na, di ba? Si Kuya Benji, ang ating kasama, ay safe naman. At yung isang kapatiran natin na si Ate Ann, taga-Karisa, nakita ko, nagla-live pa rin naman siya, lakad pa rin ang lakad. Tingin ko talaga, safe naman itong mga taong ito, Pero, ganun, Pero, kagaya, when we use the term battles, battles in our life, battles, ibig sabihin ito ay hindi siya magandang sitwasyon. Ibig sabihin, may conflict, may conflict. Sa buong isang linggo natin, marami tayong maging mga conflict o laban sa buhay, Meron tayong mga situations na posibleng inyong napagtagumpayan sa nagdaang isang linggo. Salamat. Meron pagkakataon na, hindi ko meron ba sa inyo this week, medyo nagkasakit, sinipon, inubon, dami mga ganun-ganun ngayon, Dami tayong mga issues sa buhay. Or meron kayong mga business proposals na medyo nalugi. Nalugi ako, Kuya Perds, itong linggon to, walang kita. Tanggal ako sa trabaho, na-stress ako sa mga kapamilya ko, na-stress ako sa mga anak ko. We experience failures in our life. Meron mga pagkakataon na yung tipong ginawa mo parang hindi okay, hindi kompleto, hindi sapat sa lahat ng mga efforts na ginagawa mo. And may pagkakataon na minsan, actually, tuwing weekend, tinitingnan ko lagi yung presyo ng gasolina kasi doon ako nagpapakarga. Nagulat ako. Kasi ang sabi, 'di ba, tataas ng around 5 pesos per litro ng gasolina sa Martes. Kaya grabe. So, grabe to Dati mga papiso-piso lang ang taas, 50. Ngayon, biglang palo. 5 piso. Di ba kaisip na iba? Nakpo. Paano na ito? Sunod-sunod na naman ito. Para na naman tayo makikipaglaban na naman nito sa laban ng buhay. Di ba? Humihirit sila ng pamasahe taas. Lahat na yan, kabit-kabit na naman. Na para bang yung sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon ay sa never-ending battle sa buhay natin. Kung isa-isahin natin ang mga pagkakataon na ito, parang hindi tayo matatapos, Kuya Perds, sa ating examples pa lang sa umagang ito. Pero kailangan natin yung mga aral na may tuturo sa atin sa umagang ito, nitong mamang ito na ating pag-aaralan. Siya si Joshua, or sa Tagalog, si Josue. Doon sa teksto na aking binasa kanina, nandun sila sa gitna ng isang battle. Labanan, gera. Yung gera noon, medyo iba doon sa gera ngayon. Kasi yung gera ngayon na nakikita nyo sa Israel, actually, pag-aaralan ko, sabi ko, sakto pala, sakto, may gera din ng Israel. Pero laban ngayon, puro missile, nakita nyo, missile, bombahan sila. Noon, hindi. Ang gera noon talagang harap-harapan, patayan talaga. Harap-harapan, sagupaan talaga sila noong time na iyon. Yan. Pero doon sa, ano yung pagkakataon na meron tayo dito ngayong umaga? Titingnan natin at pag-aaralan natin, in the light of God's Word, what happened on that day
when Joshua is fighting his own battle. So medyo bibigyan natin ng background. Ano ba nangyari dito sa Joshua chapter 10? Bakit sila napaaway? Bakit sila merong digmaan na nagaganap? If you would look, kung kilala niyo si Joshua, siya yung naging successor ni Moses. Tama ho ba yun? Nilabas ang mga Israelita sa Ehipto, tapos si Moses, ang leader nila, nung namatay si Moses, ang pumalit sa kanya ay si Joshua or si Josue. No? At itong si Josue, ito ay magiting na sundalo, trusted leader to ni Moses. So he led the Israelites. At marami sa pagkakataon, si Josue ay kinilala bilang isang magaling na sundalo ng bansang Israel. Dito sa Joshua chapter 10, makikita natin na sila ay nagkaroon ng pagkikipaglaban. Bakit? Ano naging mitya? If you would look going back, Joshua chapter 9, may sitwasyon kasi kung bakit na-involve to sila Joshua sa gera. Okay. Merong isang grupo, ang pangalan nila, Gibeonites, or mga taga-Gibeon. No, mga Gibeonita, no, parang mga Kabitenyo, taga-Kabite. Yung mga Gibeonites ay mga taga-Gibeon. Ang utos ng Lord noon sa kila Joshua, para kasi silang baha na dumadaan eh. Doon, no, pag mula no sa ilang, they are starting to conquer the promised land. Parang pinaawit ni Kuya Christian kanina. Bringing the Jericho down. Yun yung unang-una nilang nilusob. Jericho, tapos yung sunod-sunod na mga lunsod. Mga malalaking bansa ho ito. Tapos, habang sila ay papalapit sa Kanaan, wala hong kayang pumigil sa strength ng mga Israelita. Talo! Lahat ng mga hari, kalaban nila, walang umubra sa kanila. Why? Because the Lord was with Joshua. Siyempre, wala nila kaya banggain ang mga Israelita. Kasama nila si Yahweh. So pagdating doon sa ilang lugar, naisip nitong mga taga-Gibeon, at saka meron pang mga katabing lugar yan, na makapag-alyansa kay Joshua. But remember, ang instruction ng Lord, noong time na yon, lahat ng dadaanan nyo, lilipulin ninyo. Walang ititira. Lilipulin, papatayin lahat. Patanda, bata, babae, lahat lalaki, pati mga hayop, walang ititira. Wipe out talaga. Parang genocide talaga nung panahon na yun. Lilipulin lahat ng yon. Nakita ng mga paparating na bansa, eto ng mga Israelita. Mukhang kinukonquer talaga lahat ng mga madadaanan nila. So, nakaisip, itong mga Gibeonites, mautak sila. Sabi nila, hindi tayo mananalo. Alam nilang malakas, makapangyarihan ang Diyos ng bansang Israel, kagaya ng ating mga nakaraang pinag-aralan, kaya sabi nila, gawa tayo ng paraan para hindi tayo i-conquer at hindi tayo awayin nila Joshua. So, anong ginawa? So, basahin nyo lang sa Joshua chapter 9. Ang ginawa nitong grupong to, sila ay nagpanggap na taga-malayong lupain. Pero andun sila sa way na dadaanan nila Joshua, ha? Kasi yung mga hari doon, kinakabahan na sila. Sabi na, kailangan tayong magsama-sama. Talagang lipulin din natin itong mga Israelita. So itong mga taga-Gibeonites at saka yung ibang karatig bayan, ano ginawa nila? Nagpanggap sila na taga-malayong lupain. Ang ginawa nila, nagdamit sila ng mga gutay-gutay, yung mga parang itsura nila. Sabi nila, tsinelas nila, pudpud na, ganyan. Tapos ang dumi-dumi, yung mga tinapay, nagbaon sila ng mga tinapay na may mga amag na, lumang-luma na, makunat na yung tinapay nila. No? Para, one day pumunta sila kay Joshua, sabi nila, Joshua, alam namin na kayo ay sinasamahan ni Yahweh. No? Ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama ninyo. Kaya gusto namin makipagkasundo sa inyo. Naisip si Joshua. Sabi ni Joshua, teka, sigurado ba kayo hindi tayo taga rito? Kasi ni Joshua, at the back of his mind, na instruction ng Lord, lahat ng nandoon lipulin. So, to make the story short, nakipagkasundo sila. Hindi po boss. Talagang malayo kami. Kaya doon sa lugar namin, nakita namin, nabalitaan namin, gaano ko kapangyarihan yung Diyos na sinasamba ninyo. So, with that in mind, kaya ang mga Israelita, together with Joshua at saka yung mga leaders ng Israel, ay nakipagkasundo sa mga taong ito. Ulitin ko ang instruction ng Lord, lipulin itong mga taong ito. Paano sila napagkasundo?
tuloy natin. Tingnan natin. Joshua chapter 9. May dala-dala sa baon. Mga kunyari, panis-panis na. Para, kunyari, reality na malayong-malayo talaga. Sabi niya, tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain. Ito yung mga lumang tinapay, panis na mga wine. Hindi man lamang sila sumangguni kay Yahweh. They forgot one thing. They forgot na magtanong muna sa Diyos. Kaya, verse 15, nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. Okay? So nakita niyo yung pagkakataon, no? So kung kayo ay Gibeonite nung mga panahon na yon, siguro tuwa tayo. Yes! Alusot tayo, hindi tayo mapapatay. Bakit? Umukay na. Umukay sila Joshua. No, nangako. Siyempre, pag nangako nung time na yon, talagang seryoso ang pangako. Hindi pwedeng baliin. Kasi nangako ka sa pangalan ni Yahweh. Okay. So, what happened was, verse 16. 3 araw, pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga malayo yung mga taong yon, kundi taga roon din sa lupain yon. Ba't taga kabilang barangay lang siguro pala? No, taga kabilang district lang. Kaya, lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang tinitirhan ng mga taong iyon, ang mga lunsod ng Gibeon, Sephira, Beerot at lunsod ng Jarim. Nakita niyo yung naging problema? After 3 days, na-discover nila na budol sila Joshua. Naloko sila. Paniwala sila. Hindi, panis nga yung pagkain. Siguro galing pa talaga kayo sa malayo. Sige na. Tapos, kita mo, chinelas nyo talaga, pudpud. Siguro layo talaga na nilakad din nyo. So, with that in mind, umuo sila Joshua. Ngayon, itong problema. They discovered na itong mga taong ito ay hindi pala taga-malayo. Because sila yung mga tao na pinalilipol pala ng Diyos. Ngayon, ito yung yan yung senaryo. Okay, tuloy tayo. Joshua chapter 10. Joshua chapter 10. Ayan. Ano yung naging issue, Kuya Perd? So, ito yung background. May naging issue ngayon. Joshua chapter 10. Tuloy natin. Joshua chapter 10. Nabalitaan ni Adoni-Sedek, hadi ng Jerusalem, na tinupok ni Josue ang lunsod ng Ai. So after Jericho, yung lunsod ng Ai. Wala silang tinitira. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at mamamayan ng Ai at ang ginawa niya sa hari ng Jericho sa mga taga-roon. Nalaman din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakapagkasundo at naninirahang kasama ng mga Israelita. So ito, nalalaman ng mga katabing bayan, problema to Bakit? Kasi ang Gibeon, as far as the Bible is concerned, sabi nito, kinabahala ito ng mga taga-Jerusalem sapagkat ang Gibeon ay kasanlaki ng mga lunsod na may sariling hari. They have their own government. Higit na malaki kaysa sa Ai. At magigiting ang mga mandirigma nito. Matatapang yung soldiers dyan pero bumigay. Nakapagkasundo kina Joshua. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Sedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Periam, hari ng Jarmut, kay Japhia, hari ng Lakis, at kay Debir, hari ng Eglon. So nagkaroon ng alyansa itong 5 hari na to. Ano ang kanilang target? Ganito ang kanilang pinasabi. Kailangan namin ng inyong tulong. Kailangan salakayin natin ang Gibeon sapagkat ang mga taga-roon ay nakapagkasundo kay Josue at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang 5 haring Amoreo, ang hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis at Eglon at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. So ito yung sitwasyon kanina. Etong mga taga-Gibeon, kumalas sa kanila. Ngayon, ang problema, kinakalaban sila ngayon noong mga hari na dapat dati nilang kakampi. Kumampi sila ngayon sa Israel. Sabi nila, okay lang Joshua, kahit gawin mo na lang kaming alipin, habang buhay, okay lang, huwag mo lang kaming patayin. So, continue, itong sitwasyon. Nagpasabi kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon. Itong mga taga-Gibeon, they contacted Joshua. Ang sabi nila,
Huwag po ninyong pabayaan ang inyong mga alipin, ang inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami saklolohan. Iligtas po ninyo kami. Pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong naninirahan sa kaburulan. So there was a request ngayon. No? Yung mga taga-Gibeon, no, yung mga nag-request sila ngayon, Joshua, bossing, kailangan namin ng tulong. Tulungan mo kami, lilipuli kami rito. Okay, dito tayo magsimula. Kung kayo si Joshua, tutulong kayo. Tanong, tutulungan nyo yung mga taga-Gibeon? No. Siguro mag-iisip tayo, ayan, buti nga, ha? Kala nyo, ha? Naisahan nyo ako, ha? O ngayon, hingi kayo tulong ko. O hindi. Total, yun naman ang gusto ng Yahweh talaga eh. Malipol kayo. Bahala kayo malipol ngayon. Diba? Pwede, in the real sense, kahit ako, ganun na unang naisip ko eh. Bakit ko tutulungan? Ito, mga taong ito. Iba naman ang kanilang motibo nung sila ay nakapagkasundo sa amin. Medyo nadaya kami, nalinlang kami, kaya ayoko kayong tulungan. Marahil meron tayong ganong pagkakataon sa ating isipan. But what can we learn from this man this morning? No. When we experience battles in our life, when we experience situations that is beyond our control, mga pagkakataon ng buhay na minsan mapapaisip ka talaga, gusto ko pa bang mabuhay? O gusto ko pa bang magpatuloy sa buhay na ito? Bukas Lunes na naman. Pasok ka na bukas, tama? O pasok ka na naman. O busy na naman ang mga nanay. Parang naman kayo makipagbaka nito. Alas 4, gising na kayo. Tapos traffic na mga papasok sa trabaho. Traffic na naman to. Diba? Tapos may nagbabantang may uulan, may bagyo. Diba? Ang dami. Patong-patong na naman. So bukas, para tayo mga mandirigma na naman. Papasok tayo. Tapos kailan yung basaan? O Tuesday, naku, panak talaga naman. Payong ang pananggahan natin ito, di ba? Para na susubak na naman tayo, Kuya First. Ngayon pa lang Sunday, na-stress na ako. Isipin, itong linggong to daraan. Martes, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Nag-warning ang Israel, 2 weeks lang ang gera. What will happen? O may entra ang US, maraming sitwasyon. No. Ang tanong, paano tayo? No. No, kung lalagay tayo sa kalagayan ni Joshua, what are we going to do? Una, tingnan natin. 1, sabay-sabay ho tayo, seek God's guidance. Or, humingi ng patnubay sa Diyos. No. Before anything else, we must ask the Lord for His guidance. Ano naging problem? No. Bakit? In the first place kasi hindi naman talaga dapat mapapalaban sila Joshua eh. Ba't ano naging problem? Sabi dito, ito yung binanggit natin kanina, tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain nang hindi man lamang sumasangguni kay Yahweh. Ito ang problema. Mula nung namatay si Moses, lahat sila, tanong sila sa Lord, Lord, susugurin ba namin to? Yung Jericho, Lord, paano gagawin namin? Every decision of their life, lahat yun, naka-ask sila kung ano sabihin ng Lord sa kanila. Pero this time, medyo nakalimot sila Joshua. Medyo nalimutan nila magtanong sa Lord. Nadala kasi sila nadala sila nung awa. Marahil, do sa mga taga-Gibeon. Kaya sabi dito, they forgot na sumangguni sa Diyos. They forgot na sumangguni sa Diyos. We have many decisions in our life. Amen? No? Bawat araw natin, bawat oras natin, gumagawa tayo ng maraming mga desisyon. Kanina nga lang umaga, magde-decide tayo eh. No? Halimbawa, buti na lang, medyo umaraw-araw. Paano kung medyo umaambun-ambun? Maginaw sa magdamag. Tapos, tawad ka sisimba ba ako o hindi? Yeah? Ang sarap matulog o babangon ako, sisimba ako. Diba? We have so many decisions in our life. From small decisions to big decisions, na life-changing decisions. Ang sabi doon, napakahalaga daw na sinasangguni natin si Yahweh. Amen? No? Sinasangguni si Yahweh. Tinatanong mo muna, Lord, okay ba ho itong naiisip ko? Lord, okay ba itong proposal ko? Lord, okay ba itong lalakarin ko? Lord, okay ba itong business na papasukan ko? Sa mga kabataan, sinasangguni ba ninyo si Lord pagdating sa love life? O sumasangguni tayo doon sa
sa Pungsoy, bahay yun eh. Sa bahay yun. Love life, Pungsoy ang kinonsulta eh, no? Oo. Marami kasi pagkakataon, iba ang kinukonsulta natin. Tama. Pagdating sa aspeto ng pinansyal, sino kinukonsulta natin? Diba? Kukonsultahin natin yung ating bulsa. No, check natin. O, kami balance pa ba tayo sa linggon to? Diba? Sa aspeto ng ng mga, ito, very clear example. Kasi mga kabataan, lagi namin ito sinasabi. Kahit ang inyong magiging partner in life, no, ang inyong future partner in life, napakalaga, kinukonsulta mo muna kay Yahweh. Bakit? Kasi pag hindi mo kinonsulta yan, ay darating ka sa pagkakataon na you will fight your own battles in your life. Diba? Kahit na anong pogi at anong ganda ng samahan ninyo ngayon, na talagang everyday, talagang lalagkit ng tingin nyo sa isa't isang ganun. Mag-aaway din kayo. No, ganun, no? No. You will face battles in life. What's the bottom line? Because we forgot na sumangguni kay Yahweh. Where do we base our decisions? Mostly, kagaya nila Joshua, tama? We base our decisions saan? On the tangible things in life. Saan nila binase? Naawa, nakita, pudpud ng sapatos, ang dumi-dumi ng damit, tikman nga yung pagkain. Doon lang binase lahat. Kaya ano nangyari? Nadaya sila Joshua. Joshua na yan, ha? Kanang kamay ni Moses. Naloko pa. How much more tayo? No? Pag hindi tayo gusto mangguni sa Diyos sa bawat decisions in our life, ang tanong, handa ho ba tayong sumunod sa desisyon kung ano man ang bigay sa atin ng Panginoon? May pagkakataon kasi na we have our decisions na minsan pabor sa'yo. Diba? Pero may pagkakataon na minsan ang desisyon parang hindi pabor sa'yo. Lord, ito pa talaga yung will mo. Lord, kasi ito pong gusto kong trabaho talaga eh. Talagang gusto ko po, Lord, talaga, malaki po sahod talaga. Yun po talagang kahabol ko kasi, Lord, magkaroon ako ng malaking kita para po magtatights ako, para malaki ang bibigay ko sa church. Pero tanong, yung ba gusto ng Lord para sa'yo? Ano sabi ng aklat ng Kawikaan? Proverbs 3, 5 and 6, trust in Yahweh with all your heart. With all. No? Hindi yung partial. Don't lean on your own understanding. Sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Okay, hinighlight ko. Sabi doon, siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak. Even all those things na hindi pinaplano mo pa lang, naiisip mo pa lang, hindi mo pa nai-implement sa buhay mo, ikonsulta, tanong mo muna kay Yahweh. Dito tayo nagkakaproblema minsan. Lalo na pagka gusto natin ng isang bagay, mukhang okay talaga to. Ito yung sign ni Lord para sa akin. Diba? Anong prangako ng Lord dito? At kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. He will make your paths straight. Diba? So, mga kapatid, ganun kahalaga. When we experience battles in our life, first things first, tanong muna natin, Lord, konsulta ako sa iyo. Amen po ba ron? No? Bago kayo gumawa ng isang pagkakataon, hingin muna natin ang kalooban ng Diyos. Paano yun? Kaya first, pag-pray ninyo. No, pag-pray mo. Sumagot si Lord, may mga sitwasyon, tingnan mo, pabor ba to sa kagustuhan ng Diyos or hindi? Or lalo akong mapapalayo sa Lord dito sa sagot na ito na gusto kong tahakin. Paano kung ang sagot ng Lord ay no? Willing ka bang mag-give way? O hindi, baka naman talaga hindi pa lang sumasagot si Lord. Sinabi na ni Lord, no. Ay hindi, baka siguro talaga si Lord, may iba pang way siya talaga. Pipilit pa rin natin yung gusto natin no? Pero sabi doon, gusto mong tumumpak ang iyong lakad, kay Yahweh ka magsangguni sa lahat ng iyong balak. When you don't know what to do, ask God for wisdom because He wants it to give it to you. Pag hindi nyo alam yung sitwasyon, hindi mo alam kung anong decision gagawin mo, ask God. 2, ask with faith, believing that God will respond. Hindi ka lang basta nag-pray.
Nag-pray ka na magtitiwala ka. Pag sinabi ng titiwala, yung pagtitiwala, parang may blindfold yun. Lord, bahala ka na ha. Ikaw kung ano lalakaran ko, bahala ka na. Hindi yung magtitiwala na nakaganon yung isang mata. Lord, ito talaga, hindi pwede ganoon. If you don't believe God, He will guide you. He won't. No, hindi siya talaga, hindi natin mararanasan ang pagsama ng Diyos. So, mga kapatid, Joshua paid a heavy price dito sa kanilang sitwasyon. Napasubo tuloy sila. Okay, bagamat ganun ang pagkakataon ng buhay, may pagkakataon naman talaga minsan sablay tayo sa nagiging desisyon. Tama ho ba? Paano yung Kuya Percy? Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Hindi ko na mababago ang aking sitwasyon. What are we going to do next? Number 2, rely on God to help. Umasa ng tulong mula sa Diyos. Umasa ng pagtulong mula sa Diyos. Ito ang itong napakahalaga na gusto nating bigyang pansin. Ang pag-asa ay nagagaling lamang sa ating Panginoong Diyos. Okay, tingnan natin. Nagkamali sila Joshua. What are they going to do? Verse 7, tumuloy sila sa gera. They answered the call of God na makipaglaban doon. Kasi nangako sila kay Yahweh. Hindi pwede magagalit si Yahweh pag di namin tinupad yung pangako. So they have na protektahan yung mga taga Gibeon. Verse 7, sabi nito, kaya dumating si Josue buhat sa Gilgal, kasama ang kanyang buong hukbo, pati ang mga magigiting niyang mandirigma. Ito, bit-bit niya, lahat ng matatapang na sundalo niya. Tingnan niyo, sabi ng Lord sa verse 8, sinabi ni Yahweh kay Josue, sabay-sabay ho tayo, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa iyo. Diba? Ang galing, no? Sabi ko, okay to lalaban ako, pero may may assurance si Lord na huwag kang mag-alala, Joshua. Hindi ka nila kaya. Ni isa dyan, hindi ka kayang talunin ng mga makakalaban nyo. Wow! Galing, no? Ganun pala. Kapag tayo ay natuto na umasa sa Diyos, ang Diyos ay merong pagkilos na gagawin. Kaya minsan kasi napapagod tayo sa buhay. Kaya minsan pagod na pagod, stress na stress tayo. Bakit? Tayo kasi yung pumapasan. Kaya tayo na-stress. Tingnan yung katabi niyo, mukha pang stress. Hindi naman mukhang hindi. Mukhang okay kayo, Perds. Mukhang ito, 3 araw nang di natutulog Ang daming problema ito. Di ba? Pero tingnan sila Joshua. Di ba? Ang napakaganda, before you enter, bago ka makipaglaban, andun yung pangako ng Lord Sabi niya, huwag kang matakot. Sabi niya, panalo ka na, Joshua. What are the acts of God na na-involved doon? Number 1, God gave the soldiers the strength. Ilang linggo na nakikipaggera itong mga sundalo ni Joshua, ha? At dami na nilang gera na sinabak. Pero tignan niyo, sino nagbigay ng kalakasan sa mga sundalo? It is God. Bakit? Kung titingnan ninyo, pag tinignan ang mapa ng layo, nung Gilgal, papunta doon sa lugar ng Gibeon, sabi doon, it took 40 kilometers sa panahon natin. Hinanap ko yung 40 kilometers. Tinignan ko sa Google kagabi. 40 kilometers, maglalakad. Lakad lang na lakad. Walang gulong, walang magandang kalye. Alam niyo naman, kalye sa Middle East, bundok, ilang, ganyan. 40 kilometers. Alam niyo mula saan? Mula dito hanggang Pasig. Lakad lang, lakad. Ano ginawa nila? Magdamag ng lakbay si Josue at ang kanyang hukbo buhat sa Gilgal. They started, naglakad, ha? Grabe, grabe stamina na itong mga sundalong ito. Pero hindi pa, walang tulog. Magdamag, lakad lang. Ito mo, maglakad nga tayo minsan hanggang dyan lang sa kanto ng, papagod tayo. Pagod ako Diba? Hinang-hina tayo minsan Pero si Joshua, 40 kilometers naglakad. Minirepay ko sa Google Maps, 4 o 5 oras abutin mula dito hanggang Pasig. Straight yun walang pahinga.
Pero ito, matindi. No, magdamag sila naglakbay. Tapos pagdating ng umaga, ano ginawa nila? Bigla nilang sinalakay ang mga Amoreo. Walang pahipahinga. Diretso. Gera agad. Pagsabak nila, gera agad. No, sinugod agad nila yung mga kalaban. Siguro yung mga kalaban, nagulantang eh. Aga-aga naman nila Joshua. Hindi ba nagpahinga muna itong mga to? Hindi mo muna nag-Jollibee o nagpahinga muna, kumain muna itong mga to. Walang ganun-ganun eh. Diretso. Sila Joshua. Pero they have done it because of what? Dahil sa kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Pag ang Diyos ang nagpalakas, pagkamat nakakapagod, kaya nating tawirin yung landas na pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Pangalawa, God threw them, the armies of the kings, into confusion. Mga acts of God ho yan, gawa ni Yahweh. Okay, malakas sila. Ano nangyari? Sabi ng Lord kanina, anong pangako? Huwag kang mag-alala, Joshua. Walang kayang makatalo sa iyo dyan. Okay, ano sabi ng Lord? Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot ng makita ang hukbo ng Israel. Nagkagulo, nataranta, nakita pa lang ha? Imagine ito ha? Nakita pa lang. Wala pang sagupaan. Nagkagulo-gulo na yung 5 kingdom na magkakasama. Sabi nila, eto na mga Israelita. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila sa paglusong ng Bet-horon hanggang sa Aseka at sa Makeda. Ang haba, patayan to. Talagang hunting na sila ng mga taga-Israel. Anong nakita natin doon? Sabi kanina, ang Diyos ang gumawa na ginulo ni Yahweh yung mga kalaban ni Joshua. Diba? Tanyo, ha? Wala pang effort masyado si Joshua dyan. O pangatlo, what's the eye of God? God caused large hailstones to fall. Sa dami ng kanilang kalaban, anong ginawa ng Diyos? Grabe si Lord, no? Samantalang tumatakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo mula sa langit. Umabot ito hanggang sa Aseka at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa sa tabak ng mga Israelita. Siguro kung nagkaroon ng snow, tatakbo tayo. Kung snow yan, snow, ganun-ganun ka ng ganun-ganun ka. Sarap. Ganyan, first time tayo magkaroon ng snow. Pero taka ko, sabi ko, Middle East to, biglang nagkaroon ng hailstorm. Alam niyo, nasa record natin pala ganito. Sabi ko, grabe talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, hailstorm, yung pinakamalaking yelo na nalaglag sa kasaysayan ng mundo, nasa 1.02 kilograms. Ang isa. No? Yan, nangyari yan noong April 14 sa Bangladesh. Tanyo naman, kulang-kulang isang ruler ang lapad. Yung yelo na tigpipi, wala natin yung yelo piso, no? 5 piso na raw yung yelo ngayon. Ganun lang yun, ganun. Diba? Pero ito, tingnan nyo, 1 kilo, isang piraso. Tapos ang laglag niyan, speed niyan mula sa langit, 165 kilometers per hour. Grabe. Batuhin ka naman talaga ng ganyan, di ba? Ewan ko kung mabubuhay ka pa talaga. Siguro yung mga kalaban ng mga nunlimang hari, talaga basag-basag ang bungo talaga nitong mga to Di ba? Nakita ninyo kung gaano kakapangyarihan ang Diyos. Amen? He can do magnificent and great things na hindi natin minsan naunawaan at hindi mo minsan ina-expect. Ano expectation nila, Joshua? Palalakasin kami ng Lord kasi physically makipaglaban kami. Pero pagdating doon, ginulo ni Yahweh yung mga kalaban, nagpaulan ang Diyos ng malalaking yelo na talagang mas marami pang namatay doon kaysa sa tabak nila Joshua. And lastly, what did they do? God caused the sun to stop in the middle of the day and delayed going down about a full day. Sa Tagalog, ano nangyari? Ginawa ng Diyos. Noong araw ng mga Israelita, pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nakapag-usap si Joshua kay Yahweh, or Joshua prayed to God. Ano kanyang prayer? Naririnig to ng lahat. Ang lakas ng prayer niya, Lord! Huminto ka, araw, sa tapat ng Gibeon, at ikaw dimbuhan sa libis ng Ayalon. Grabe prayer ni Joshua, no? Kaya niyo yun? Kaya natin yun. Lord, pahintuin mo yung araw. Kasi pag dumilim, hindi na namin maabutan itong mga to.
Pag nag-sunset na, makakatakas itong mga to, hindi namin malilipol. So, ano ang prayer request niya? Lord, tigil ang araw. Yung buwan, tigil din muna. Sabi ko, grabe. Oh, siguro umusog ba ng isang araw ang kalendaryo ng buong mundo dahil kila Joshua. But he prayed like that. No. Kasi alam ni Joshua na anong walang imposible sa Diyos. Dininig pa ng Lord yung prayer niya. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan. Nakita ninyo? Noong mga nakaraang mga linggo, pinag-aralan natin gaano kakapangyarihan ng Diyos. Amen? Diba? Kapag na-experience sa mga tao yung kapangyarihan ng Diyos, ano sabi ng pinag-aralan natin, I think 2 or 3 weeks ago, at silang lahat ay namamangha. Naaamin sila, wow! Grabe ang pagkilos ng Diyos. Ito, mas matindi. Hindi gumalaw ang araw, pati ang buwan. Hanggang matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Di ba nasulat sa aklat ng Jasher, sabi niya, tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Hindi ko maalam paano ipaliwanag ng mga scientifico yan, kung paano mangyari yan. Hindi ko rin masasagot sa inyo, pero isang sigurado, tumigil ang araw. Yun lang. Huwag natin problemahin kung tumaas ang temperature or kung ano nangyari sa Antarctica. Hindi na yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga, sinunod, nakinig ang Diyos sa panalangin ni Joshua. Nakita ninyo? Kahit creation, sumusunod sa boses ng Diyos. Never pa, sabi na, never pa nangyari ito. At never na uling mangyayari. Na na si Yahweh ay sumunod or nakinig sa prayer ng isang tao na nakapaglaban sa panig ng Israel. And we have a great, great God na pinakita doon sa laban nila Joshua. Amen? No? Nakakamangha. Sabi, wow, grabe. Kung ang Diyos pala kaya niyang ihinto ang kanyang sanlika para lamang magbigay sa atin ng katagumpayan, gagawin ng Diyos. Sabi nito, don't miss the point. Huwag natin misinterpret. God heard Joshua's prayer and intervened dramatically to help him. In the same way, sa parehong paraan, God can hear our prayers and enable you to do more than you and I could imagine. Ano ang meron tayo ngayong umaga? No? Naisip ba ho natin na, Kuya Perds, grabe ginawa ng Lord, no? Nung nag-pray si Joshua. Nung buntiwala meron si Joshua sa Lord, dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Malami at higit pa roon ang kayang gawin ng Diyos para sa atin. And pangatlo, na di tayo magtatapos, attack the problem wisely. No? Harapin ang anumang problema ng may karunungan. Hindi basta harap lang ng harap sa problema. O sabi ni Kuya Perds, huwag mong talikuran ang problema, harapin mong problema, harap ka nga lang ng harap. Pero sabi doon, paano mo siya harapin? Harapin na may karunungan. Ano ginawa nila Joshua? When they trusted God, sabi na Santiago chapter 5, verse 1 to 7. The problem is this. May pagkakataon sa buhay na minsan, hindi natin alam ang gagawin. Sabi ko kanina, napakahalaga ang ating tiwala at pakikipag-isa sa Diyos. Ang sabi ng James chapter 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ano sabi? Humingi siya sa Diyos. Hindi mo alam kung paano ka magde-decide? Hingi ka sa Diyos ng karunungan. Paano kung patatakbuhin yung negosyo ko? Hingi ka sa Diyos ng karunungan. May exam ako na exam, hingi ka sa Diyos ng karunungan. Gusto kong maging maayos yung mga relationships, yung mga magulong sitwasyon sa paligid ko, hingi ka sa Diyos ng karunungan na nagbibigay ng sagana, hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang, ang sabi nito, may pananampalataya, walang pag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapadpad ng hangin. Kasi pag hindi tayo daw humingi ng tulong sa Diyos, para tayong alon doon kung ano na lang masabi, doon ka. Kung ano na lang, matan mo, yun na lang. Tawag ng Pilipino, que sera. Whatever will be, will be. Bahala na si Batman, Kuya Perds. Diba? Ganun talaga nangyari. Wala akong magagawa talaga dyan We lack wisdom. Why? Kasi hindi tayo humingi sa Diyos. Diba? Kaya, pag tinignan natin,
First of all, we ask God. Remember these 4 things. First of all, ask God. Anong meron tayo ngayong umaga na battles in our life? Nagtanong na ba kayo sa Diyos? Humingi ba kayo ng tulong sa Diyos? If there's lesson, I always learn when about trusting God, especially sa ministries ng church. Wala akong ibang expression dyan, kundi yung ating pastor. For 3 years in a row, nag-youth camp tayo. Unang-unang camp, ang unang muna sumagi sa isip ko, wala tayong budget. Pero ano sabi ng pastor? Ang Diyos ang magpo-provide. Nakatatlong youth camp na ho tayo. Ang Diyos ang nagpo-provide. Wala kaming inaasahan. Nagugulat na lang kami may nagbibigay para sa youth camp na sustain ang gawain ng Diyos. Ano mga pangangailangan na meron tayo sa church? Ang Diyos ang nagbibigay. Amen? Proven na ho yan. Ngayon may bagong gamit ang worship team. Matagal ko ng pangarap. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng ganon. Pasin nyo yung mga worship team natin, meron nakasabit din sa tenga. Akala ko dati ako lang yung magsasabi sa tenga ngayon eh. Ngayon lahat sila meron. Parang para tayo nasa ASAP. Para tayo nasa ASAP live. Nagulat ako. Message ko, Evan, nandito na, nakaset up na. May ginamit ang Diyos para magbigay. What are we going to do? Trust the Lord. Weeks ago, Pastor Larry nag-post sa Facebook. ATM in clinic, naghihintay ng ano ba yun? Naghihintay. No. Pero sabi niya, ano yung nakalagay sa post niya? No. May magagawa ang Diyos. Praise God. For the past 2 Sundays, he underwent angiogram. Ang akala ay barado ang puso, walang bara nung chinek ng doktor. Hindi ba? Ang Diyos gumagawa ng himala. In ways that we cannot see, in ways that we cannot imagine, how much more God can do all those things in your life sa umagang ito. Proven na ho yan. May mga tao na nagtiwala lamang sa Diyos. Pag sabi tiwala, Lord, bahala ka na. No, hindi ko alam kung paano ko gagawin ito, pero Lord, bahala ka na. Kaya number 2, listen to God's Word. No, pakinggan natin ano sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ba ay naayon sa salita ng Lord or gusto ko lamang? Yan. Makikita ho natin yan sa kanyang mga salita. Tingnan natin, every time tayo nagpe-pray. Number 3, walk with God on a daily basis. Pang-araw-araw ng buhay, ito yung sinasabi ko kanina. Pang-araw-araw, sa umaga pa lang, andun ang pagtitiwala sa Diyos. Araw-araw ho ito, hindi pag may kailangan lang ha, hindi pag may battle lang. And lastly, discern God's will. Or tingnan natin, paano ko mararamdaman kung ito nga ay nais ng Diyos sa akin, Kuya Ferds. No, marami tayong paraan. No, sa pagitan ng kanyang salita, assurance sa inyo ng inyong leader, or mga sitwasyon na nangyayari, nagsasabi sa paligid mo, ito talaga yung disenyo ng Diyos sa atin. So bottom line mga kapatid, sa umagang ito, sabi sa atin, kagaya ba daw tayo nung mga 5 hari doon sa Gibeon? Yung 5 hari, takbo sila ng takbo. When they should be running to God. Alam nila na hindi sila mananalo kay Yahweh and yet lumaban pa rin sila sa Diyos ng mga Israelita. No. Are we trying to do for ourselves what we can do only with God's strength? Minsan nakakapagod ho, tama? Minsan nakakapagod ang buhay. Ganun na naman, paglabas mo ng church, uulit na naman. Ito na naman sitwasyon ko, paulit-ulit na lang, Kuya Ferds. Kalahati na tayo ng taon. Pero ang Diyos, ang tandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. There may be some obstacles in the middle of your life right now. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Walang matigas sa Diyos. Kung titignan ho natin ang ating sitwasyon sa umaga, matuto tayo mula kay Joshua. Matuto tayo mula kay Josue. Kahit na hindi mo nararamdaman na kaya mong harapin yung future or yung problems in your life, but we have a faith and belief in God na sasamahan tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi, sasamahan ka ng Diyos. Sabihin ninyo,
Siya ang magbibigay ng lakas sa iyo. Sabihin niyo, ibibigay niya ang lahat ng kulang sa iyo. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. We have a great and powerful God in our lives. Tayong lahat ay umuko, tayo manalangin. What are the problems in our life this morning? Ano yung mga laban ng buhay na meron tayo? Sakit, karamdaman, pangangailangan, gusto natin na maayos na relationship, gusto natin na maayos na future, whatever it is that we have this morning. Ang mahalaga, lapit tayo sa Lord. Pinatunayan ni Josue kung gaanong ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng katagumpayan sa mga sitwasyon ng buhay. All that we need this morning is to just come to God and sabihin natin, Lord, papagod na ako eh. Lord, pagod na ako kalalaban. Lord, hayaan kong ikaw muna ang lumaban para sa akin. Mga kapatid, pag si Lord ang lumaban para sa buhay mo, pag si Lord ang lumaban para sa laban ng buhay mo, makakaasa ka ng katagumpayan. Hindi madali ang sitwasyon ng buhay, pero pag ang Diyos ang kasama natin, bagamat mahirap, bagamat may pagkakataon na tayo ay mapapalaban, pero in the end, ang katagumpayan ay binibigay ng Diyos. Panginoon, sa umagang ito, we are coming to you with a humble heart, Panginoon. Na-acknowledge namin na kami minsan, Lord, nagkukulang, inaasa namin yung outcome sa pakiramdam namin, sa sarili namin judgment, sa feelings namin. May pagkakataon, Lord, na at maraming pagkakataon na nasusunod ay yung kagustuhan namin. We forgot to ask of you. We forgot na konsultahin ka, Lord. Kaya po sa umagang ito, tulungan mo about sa amin na matuto kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Whatever situations in our life, we will be still and we will know that you are our God. Tulungan mo muna kaming sa umagang ito kumalma, i-assess ang aming sarili, at tingnan. You're talking to us. You have a great purpose for our life. Sa mga sitwasyon, Panginoon, na minsan hindi rin po namin alam ang aming gagawin, Panginoon, sa umagang ito, bigyan mo kami ng direksyon na nanggagaling sa inyo. Bigyan mo kami, Lord, ng pangunawa na nanggagaling po sa inyo. Bigyan mo, Lord, kami ng willingness to accept all those things na hinayaan mo po, Panginoon, na maging bahagi na aming mga buhay. There's no place, Lord, sa umagang ito that is most safe kundi kasama ka. Kasama namin ang iyong presensya. Things may seem impossible, Lord, pero gaya ni Joshua, walang imposible sa iyo. Kaya naman po, Lord, hayaan mo na buong iglesyang ito ipagkatiwala ang aming mga sarili sa inyo. We commit to you, Lord, yung isang linggo na harapin namin. We commit to you yung pag-aaral ng mga estudyante. We commit to you, Lord, yung pagtatrabaho ng mga trabaho. We commit to you, Lord, our relationships. We commit to you, Lord, even your ministry din sa Dako ng Caridad Unida. Alam po namin, Panginoon, that you have been so faithful sa nagdaang mga araw, sa nagdaang mga taon, sa maraming mga anak mo po, Panginoon. Kaya naman po, ito rin yung gusto namin, Lord, maranasan. Maranas kami ng katagumpayan sa mga bagyo at sitwasyon ng buhay. So that we may declare that we have a great, great God. We have a living God. We have an awesome God. We have a powerful God. Hayaan po ito, Panginoon, makita ng ibang mga tao na ang Diyos na sinasamba dito sa Caridad Unida ay Diyos na buhay at Diyos na may kakayanang bumago ng sitwasyon ng aming mga buhay. Tanggapin mo, O Diyos, ang pagpapakumbaba na aming mga puso sa umagang ito at hayaan po, Panginoon, may your name be glorified sa buhay na baon sa amin kahit sa paglabas namin ng iglesia nito. Sa iyo po lahat na papuri at pagsamba,
Ito po'y dalangin namin sa tanging banal at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ka po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kung meron mang isang bagay na sa amin po ay napakahalaga at tunay, Panginoon, ay yung iyong presensya at patnubay, lalo sa panahon, Panginoon, ng mga battles. Sa mga panahon na maraming mga challenges kaming kinakaharap, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po sa mga pangako na sa lahat ng mga bagay na ito ay wala kaming ibang dapat na unang lapitan kundi ikaw lamang na aming makapangyarihang Diyos. Mas malaki kaysa anumang suliranin, mas malaki kaysa anumang mga problema ng buhay. Sa mga sandaling ito, Panginoon, sa aming mga kapatid na dumaraan sa mga pagsubok, Panginoon, dalangin po namin na maging paalala sa amin ang mga salita mo na iyong ibinigay ngayong umaga upang siyang aming patuloy na kilalanin ang iyong kapangyarihan sa buhay namin sa anumang mga challenges na aming kinakarap. Samahan mo kami, Panginoon, ngayong umaga sa aming pong pag-uwi patungo sa aming mga tahanan, isang masaganang pananghalian, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa bawat isa sa aming kani-kanyang mga panahon, sa aming pamilya. Gayon din po nagpapasalamat kami sa mga kapatid na amin pong nakasama ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, sa mga susunod na linggo ay muli namin silang makasama, Panginoon, sa amin pong mga worship celebration. And we also want to pray, Lord, sa amin pong anniversary this coming Sunday. Nawa, Panginoon, yung puso ng pagpapasalamat ay ilagay mo po sa aming mga buhay upang patuloy na aming kilalanin ang iyong katapatan sa amin, sa aming iglesia, sa loob ng 98 years na iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.